Recently nagtaas ng interest rate ang Japan at nag-cause ito ng sobrang laking stock market fall globally. Pero bakit nga ba nangyari yon at apektado rin ba ang Pilipinas? Tara, pag-usapan natin. In the past year, since 2016, negative 1% ang interest rate ng Japan. Yes, ibig sabihin, yung Bank of Japan pa ang nagbabayad sa tao para lang gamitin yung Bank of Japan. Bakit nila ito ginagawa? Para mag-run lang yung kanilang economy. And because of this, maraming countries ang nag-utilize nito at nag-carry trade. Ang carry trade is ito yung hihiram ka ng pera sa mga institutions kung saan meron silang low interest rate and gagamitin mo yung pera para i-invest sa mga high yielding o yung may malalaking rate of return. So ano nangyari? Itong past 3 months, nagtaas ang Bank of Japan ng kanilang interest rate from negative 0.1% to 0.25%. And ano yung naging epekto nito sa market? Syempre, apektado na kagad yung foreign exchange. At the same time, yung mga countries na umutang sa Japan, obligado silang magbayad ng mas malaki compared dun sa usual na binabayad nila. Yan ang epekto ng interest rate sa mga bonds. So dahil kailangan nga nilang magbayad ng mas malaking halaga, they need to sell stocks positions and even fixed incomes para bayaran lang yung kanilang mga bonds sa Bank of Japan. And I think hindi pa dito matatapos kasi based sa reports, plano pang magtaas ng Bank of Japan ng kanilang interest rate sa mga susunod na buwan. So apektado ba ang Philippine economy? Kung i-check naman natin yung PSEI or Philippine Stocks Exchange Index, hindi naman ganun kalaki o ganun ka-significant yung changes na nangyari. Siguro ang pinakamalaking factor na lang or effect nito sa Philippine economy is we are currently trading with Japan pagdating sa foreign exchange. So that is my thoughts. I hope you learn a lot. Kung gusto mo pang matuto about sa market, pwede mo ko i-follow. And kung may questions ka, drop mo lang dyan sa comment section. Yun lang.